Hello Sagittarius! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang situation mo, ang situation ng person mo, at ang relationship. Kaya ko pinaghihiwalay yung situation mo at saka situation yun ng person mo para magkaroon ka ng idea kung sakaling meron man kayong problema ang pinagdaraanan. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Sagittarius? Ayun, itong groundedness lang ang kukunin ko. Base sa booklet, kailangan tahakin mo yung buhay mo sa first step. Hindi mo kailangan mag-skip. Lalo na kung meron ka mga goal na gustong matapos sa buhay. Para alam mo kung paano ito makamit at kung gaano kahirap. Yan yung situation mo. Alamin pa natin kung bakit yan yung ipinakita. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nine of Cups in reverse, the Hangman, at Seven of Cups. Advice ang ibinibigay ng mga cards mo. Lalo na kung sa situation mo, may mga pinapangarap ka na hindi agad nagkakaroon ng katuparan. Huwag mong hayaan na patuloy ka makaramdam ng kabiguan at saka yung panghinaan ng loob. Dahil base sa cards na ito, may mga option ka pa naman para malutas yung mga problema na dumarating sa buhay mo o kaya yung para makamit mo yung ninanais mong tagumpay. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nawawalan ka na ng pag-asa na ma-solve pa yung problema sa relasyon. Kasi ang ilan sa inyo, may mga sitwasyon na hindi nyo nare-resolbahan agad ng person mo. Kumbaga, lumalala yung problema. Kasi base na rin sa mga cards, pareho kayo ng person mo na yung parang lubid, naghihilahan kayong pareho, na pareho kayong malakas, na pareho kayong tama. At ang ipinapayo ng mga cards, wala namang tama or mali sa relationship kasi wala ngang perfect. At saka, kung tatanungin mo yung mga taong nasa paligid mo kung bakit ang relasyon nila ay nagtatagal, kasi kahit broken sila, nagpapatuloy pa rin sa relasyon. Kasi may mga sitwasyon na kahit hindi gusto, alang-alang sa person, sa mga anak, or para sa ikakatahimik ng relasyon, ay nagpapatuloy. At saka may isip mo na hindi fair ang buhay, pero pinapakita sa mga cards mo na bibigyan ka ng option ni God. Ganun din sa mga single na pipili ka kung ano yung tingin mo makakapagpasaya o magpapatahimik sa isip at puso mo. Lahat naman nare-resolbahan. Kailangan mo lang mag-adjust ng emosyon, maging patient para sa ikakabuti. Itong card ng person mo ay change, na kailangan bawasan yung takot at saka maging wise at maging flexible sa mga decisions at saka sa nararamdaman. At saka kung merong decision yung person mo, huwag niyang tagalan kasi maraming naghihintay at nagsasakripisyo. Sa mga single naman, kung merong sitwasyon na hindi nakakapagpasaya sa iyo, iwan mo na yun. Masarapin mo yung mga magandang mangyayari sa buhay mo. Huwag mong sayangin yung oportunidad kasi yung ibang taong iniisip mo nagpapatuloy. Huwag kang magpa-stuck. Matuto kang sumabay, lalo na't maraming person na nagkaka-interes sa iyo. Seven of Swords, Four of Wands, at Two of Swords.
Naku-connected sa mystical card. Hindi nga talaga makapag-desisyon yung person mo. Meron siya mga desisyon na dapat gawin. At saka, meron siyang pinagpipilian ba? Sa relationship, kung nagkakaroon ng betrayal o kaya panlilin lang, mas niloloko ng person mo yung sarili niya. Kasi okay naman ang ilan sa inyo sa relationship. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo, ang pinagpipilian niya, yung matagal niya nang kilala, safe siya, or sa bago pa lang, nakikilalanin niya muna, pero gusto niya. Kaya pala, pinapatagal niya pa yung decision. Kasi ipinapakita na takot din yung person mo na magkamali sa mga decisions niya. Kaya dapat hindi talaga pumapasok sa mga maling sitwasyon. Ang ilang single, iba yung focus mo sa ngayon. Hindi ka pa nagpapakita ng interest sa love. Pero ang ilang single, makakamit ka ng bagong person na pwede mong makarelasyon. Mamimit mo yung potential person sa party o kaya merong reunion. Para sa mga single, ang advice ng mga cards, piliin mo yung person na happy ka kapag kasama siya. Yung person na mas magdadagdag inspirasyon at saya sa buhay mo, yun yung piliin mo. Kasi kung ano yung minamanifest mo, yun yung darating. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, di ba card nga ito ng person mo, ang advice ng mga cards, huwag kang maglihim sa person mo para walang pagtatalong mangyayari. At saka mahirap pa sinungalingan yung person mo kasi alam niya kilalang kilala ka. Kaya wala kang maitatago. Ito naman yung card nyo sa relationship. Power. Pinapalakas ng card na ito ang loob mo na ikaw pa lang ay sapat na at saka worthy. Huwag mong hayaan na ibuli ka lang ng iba. Kasi kailangan maging proud ka sa sarili mo kasi marami ka nang na-achieve sa buhay na hindi mo napapansin. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, meron kayong mga celebration, pagtitipon na pupuntahan ng person mo. At ang advice ng mga cards para bumalik yung sa katahimikan yung relasyon nyo ng person mo ay gawing balance at saka patas. At saka sa ilang single, huwag nang balikan or resolbahan yung mga past issues para magkakaroon ka ng long-lasting na relasyon. The Tower, Knight of Swords at Knight of Wands. Sa career, maraming pagbabagong mangyayari. Pwede ang ilan sa inyo nagbago ka ng trabaho o kaya nawalan ka ng trabaho. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na may magandang pagbabago mangyayari sa buhay mo. Yung problema mo sa career ay temporary lang. Re-resolbahan mo ito agad. Matalo man o manalo, patuloy ka pa rin maikipaglaban para ma-achieve yung goals mo. At base sa mga cards, yung mga changes na mangyayari sa buhay mo ay makakabuti sa iyo. Ang ilan sa inyo sa financial, marami kang gastusin, lalo na kung may mga anak ka. Pero dalawang cards ang nagsasabi na may positive na darating patungkol sa financial. Hindi naman ito kalakihan pero malaking tulong pa rin sa iyo. Ang advice ng mga cards sa health, kailangan ng focus, lalo na kung nasa kalsada ka, huwag kang pa-distract para iwas aksidente. At ang ilan naman, malakas yung pangangatawan mo pero hindi mo pinoprotektahan. At ang advice ng mga cards ay pangalagaan din yung kalusugan para matuloy mo yung mga gawain mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon ng matinding pagtatalo. Kasi ang ilan sa inyo, yung person mo, hindi siya nagko-commit.
nakadalawang cards ka na hindi mo alam kung ano yung patutunguhan ng relasyon nyo. Ang ilan na nasa relationship nagkahiwalay, pero ang ilan sinabi mo sa person mo kung ano yung problema sa relasyon at niresolbahan nyo ito. Dalawang cards na yung nagsasabi na yung changes na nangyari sa relasyon ay nakabuti sa inyong dalawa. Sa mga single naman, nakatatlong cards ka na meron talagang potential person o relationship na darating sa iyo. Bata pa yung potential person at totoo yung intensyon. The Temperance. Maganda itong card na ito na ang ibig sabihin, ang ilan sa inyo magiging kontento ka sa kung ano yung mangyayari sa iyo sa future. Magkakaroon ng kapayapaan at saka mawawala na rin yung stress na nararamdaman mo sa buhay. Itong The Sun naman ay pangalawang card na makakamit mo yung happiness sa buhay. Makakamit ang tagumpay at magiging pabor ang kapalaran sa iyo. Kumbaga, nasusunod kung ano yung nakatadhana sa buhay mo. Ang ilan naman ay magkakaroon ng clarity sa nangyayaring sitwasyon sa relationship. Itong King of Swords naman ay magiging honest ka at saka maninindigan sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay. At yun yung magiging dahilan para ma-push na magkaroon ng desisyon at changes. At saka guys, naramdaman ko dito sa cards mo na yung person mo, naiisip din niya na kapag ka nagkaroon siya ng maling desisyon, baka mas maganda pa yung maging buhay mo kesa sa kanya. Ganyan talaga yung pakiramdam kapag guilty. Pinapaliwanag ko lang yung cards ha, huwag kayong magalit sa akin. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 11:11. The sign is clear. You will manifest a financial blessing within this month. Be happy and grateful. Tap 11:11 to receive. 1212. Trust that these signs mean that you are blessed and your angels want to give you clarity in your life journey. 12:12. It's a reminder that your angels are supporting you in manifesting your dreams and life purpose. So trust in the process, stay positive and start taking steps.